Ang tanong ko lang po, even ba sa masayang moment ng buhay, nag-overflow pa rin po ba yung prayer natin? Oo naman. Di ba, mas dapat mag-overflow kapag masaya, walang problema. Kasi di ba, makikita mo talaga yung pagpapala sa bawat araw. Kaya kahit walang problema, masaya tayo, mas dapat mag-pray. Meron po ba kayong moment ng or situation sa church o sa Windows Zone na nakita nyo na nag-uumapaw yung prayer po? Yun nga, yung sa prayer night, doon talaga mas nakikita. Kahit hindi prayer night, once na talagang pag dumadaan tayo sa mga ganong pagsubok, meron talagang magsasabi na, pag-pray mo naman ako. Di ba? May tatawag sa'yo, may lalapit sa'yo. Doon mas nag-overflow. Manay, ano yung prayer nyo sa Windows Zone? Dahil nag-celebrate tayo ng 20 years. Yun, ang prayer ko is mag-umapaw palalo. Mga leaders, mga workers, more pastors, more outreaches. Ngayon yun ang talagang prayer. Hello winners! Welcome back sa ating overflowing session! Wow, napakataas ng energy mo, Yes. partner. At the same time, nalulungkot din ako, Bakit partner. parang may luha ka Yes, dito? naluluha ako. Ay, Bakit? parang teary-eye. Bakit ka Teary-eye. naiiyak? Naiiyak ko dahil last episode na. Episode 5 na. Yes. Nakakalungkot man, pero Yes. naniniwala ako na meron tayong babaunin sa ating last episode. Yes. And syempre, nalulungkot lang din ako Dahil nangangamoy na tayo. Oo nga, Same- parang same na. naka-brown pa din tayo, Yes. no? Nagpapalaundry kasi tayo. Ayan. Mayaman kasi ang Panginoon. Yes. Tama, no? Overflowing, money. Money. And, From the Lord. and Blessings. laundry. And laundry. And sabon, no? Laundry. Ang dami Yes. pala. Pero hindi po yung pag-uusapan natin, Oo. winners, no? Oo. Dahil ngayong araw, pag-uusapan natin is overflowing love. Grabe naman ang Yes. pagmamahalan sa araw na ito. Yes. At ang ating mga puso ay very expectant but before pala tayo mag-dive in sa ating pag-uusapan ng pagmamahal, Yes. partner, mag-recap muna tayo kasi nakalimang episodes tayo eh. Tama. May natatandaan ka Yes. ba? Malamang. Malamang kasi tayo ang nag-interview, no? Tama. No, ang ating episode 1, no, naimbitahan Yes. natin si Pastor Eddie to talk about the overflowing faith, no? Kung paano ba nag-uumapaw ang pananampalataya ng Panginoon sa isang church, no? Yes. At for our episode 2, na-invite naman natin ang tito ng lahat, Yes. si Tito Gino, at na-share niya ano nga ba ang overflowing purpose, hindi lang bilang isang tatay, hindi lang bilang isang nagtatrabaho for the family, but even as a leader sa loob ng simbahan. And for the episode 3, napag-usapan natin ang nag-uumapaw na grace, Yes. na nakasama natin si Binibining Gracia. Gracia, Gracila, dami niya Ang daming kasing pangalan. Tama. But marami din tayong natutunan sa kanya, no? Especially ang youth. I hope na may napulot at mabaon ang Yes. ating mga kabataan, no, about grace. Yes. And for our episode 4, napag-usapan naman natin at narinig natin what it is to live in a life that is overflowing in prayer. At nakasama natin doon si Manay Manay Lisa. Lisa. Dahil isa siyang prayer Warrior. warrior. Tayo ay pinapanalangin niya 24/7. Yes, Grabe talaga naman naman ang 24/7. At ngayong araw, dahil pag-usapan natin overflowing love, puno-puno ng puso Yes. dito, no? Talagyan ng Puso, effect. parang- Nilagyan Ito, ng effect, no? ito puso, oh. Oo, ito din, no? Oh, puso. Puso, Okay. dahil ngayong araw, makakasama natin ay isang punong-puno ng pagmamahal bilang asawa, Yes. bilang ama, Check. and bilang tatay din ng Win Luzon Avenue. Wow. Okay. Sino Sino nga ba ba ang yan? kasama natin? Pakilala Please mo. welcome ang ating Pastor Ronnie Ronnie Credo. Wala pa Nakakalaman po. po tayo. Yes. Ating kasama ngayon, no? Nakasama natin. Oo. Parang familiar yung apelido. Medyo nga, Credo. Medyo same kami, pero Yes. not so much familiar. No? Kala Kaya, ko naman, magtatay kayo. medyo hawig lang kami, pero kilalanin natin siya. Kaya nga, kilalanin nila Sa natin. larangan ng pag-ibig. Kaya, Pastor Ronnie, pwede po bang pakibati ang ating
madlang people, ang ating winners ng puno ng pagmamahal. Una sa lahat, binabati ko ang kayong dalawa, the Double J. Yes, maraming salamat po. Jericho JJ. and Johaina. Yes. Maraming salamat at naimbitahan mo kami o naimbitahan nyo kami dito sa episode na ito. At syempre, magandang araw sa mga nanonood ngayong araw na ito. So, thank you. Salamat sa time na meron tayo ngayon. Of course po. At dahil Pastor Ronnie, nabalitaan namin at narinig namin na isa daw kayo sa mga tao na very evident ng the word humility. And I believe na together with humility, here comes the word love. At kumusta po ang inyong puso sa buong week na nagdaan? Ang puso ko ngayon ay natutuwa dahil sa biyaya ng Panginoon. At lalo na ngayon na may experience natin muli ang anniversary, no? 20 years of God's goodness. Celebration talaga yon. Mahirap abutin, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos ay nangyayari ang gantong celebration. So, masaya ang heart ko ngayon. Masaya ang Sana all po. Sana masaya. Sana masaya din ang sumuporter, ha? Okay. So, Pastor Ronnie, can we also ask po, ano yung mga recent moments sa buhay nyo na nakita nyo din ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay nyo at nakita nyo na nag-overflow ito towards to other people? Napaka-importante na ang pag-ibig ng Panginoon ay na-experience ko muna. Kasi pag na-experience ko muna siya, madali siyang mag-overflow sa buhay ng pang-individual. Kasi kapag hindi ito nangyari o hindi ito muna nangyari sa puso ng isang tao, kaya mo siyang ma-fake. Pero kapag totoo na iyon ay nangyari sa buhay mo, hindi mo siya kayang i-fake. Kasi natural siyang lalabas at kusa siyang makikita ng tao. I agree, no? Hindi dapat peke. Walang peke sa pagmamahal. Yes, sabi dapat nga. Hindi natural. plastic. Hindi Parang plastic ganun. ang Plastic. pagmamahal. Tama. Yan, kasi kayo ay, hindi ko Hindi manglinis ganon, eh. oo. Okay. Sa tingin niyo po, Paz, anong kahulugan ng pag-ibig ng Panginoon na nag-overflow sa isang church? 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Sabi niya ron, mga minamahal, mag-ibigan kayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagmamahal sa Kanya ay anak ng Diyos at kilala niya ang Diyos. No? Kaya kapag ang isang simbahan ay nagmamahalan at nag-overflow ang pagmamahal sa simbahang iyon, nako, yung 1 John 4:7 and 8 natupad doon sa simbahan na yon. At ito ay ikinatutuwa unang-una ng Panginoon. At siyempre, ikinatutuwa ito ng iglesia o ng simbahan o ng mga tao kasi nagmamahalan ang bawat isa. No? Sa larangan po ulit ng pagmamahal, Pastor, paano mo naman po na ipapakita at na i-share, na ibabahagi yung pagmamahal sa bawat tao na nasa simbahan? Kasi 'di ba, marami pong members at iba-iba yung personality, iba-iba yung characters, but paano niyo po na ibabahagi sa kanila ang tunay na pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon? Mabalikan ko uli yung pinagsimulan. Sabi ko nga, hindi natin ito maipapakita kung hindi ito nangyari. Yes. Personally, na na-experience mo talaga
na na-meet mo ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay makasalanan, pero ang pag-ibig ng Panginoon ay na-experience mo, kakaiba yon. At dahil doon, kaya mo naman siya na ipapakita sa iba. Dahil lang doon sa pag-ibig ng Diyos. Mahalaga yun, double J. No? mahalaga May tag na tayo. Mahalaga yun na, dahil na-experience mo siya, dapat maging role model ka. Yes. No? Agree. Dahil na-experience mo siya. So pag naging role model ka doon sa pagmamahal na na-receive, na-receive mo o na-receive ko sa Panginoon, nagiging natural yung pagpapakita mo sa tao, yung pag-ibig na yon. So ako dito sa Win Luzon, isa lang ang masasabi ko in my prayer na mamahalin ko ang Win Luzon habang ako'y nabubuhay. Ganun. Nakakaiyak Nakakaiyak. po yung statement na yan. Yes. Wag muna, Pas. Wag po muna, parang tissue everyone. But yes, kasi ang pagmamahal ay hindi lang natatapos sa isang tao. Yes. Pero ito ay kailangan ibahagi natin sa iba. Dahil ang unang nagmahal sa atin ay hindi namili kung sino lang ang mamahalin niya. Yes. Pero lahat tayo ay pinili niya para maging kamahal-mahal kahit hindi natin siya deserve. Amen. But, follow up, Pastor, sa tingin niyo po, ano po ang kaya niyong maibigay o maibahagi sa mga tao na nagsistruggle to share the love and to give the love to other people dahil meron silang may thinking sila na kasi ang hirap. Paano pag nagmahal pero hindi naman bumalik sa yung pagmamahal na binigay mo. Ano po yung encouragement nyo sa kanila? Totoo naman yun. Mahirap naman talaga yun. Kasi naturalesa sa isang tao na hindi magmahal. Yes. Ang pagmamahal natin, kailang may kapalit eh. Ang pagmamahal natin, dapat kumikita ka. Yes. Ibig sabihin, kapag nagbigay ka ng pagmamahal, dapat ang resulta nito, ang sukliri nito ay pagmamahal. Yes. Natural yon. Pero iba yung pag-ibig na na-receive sa Panginoon. Yes. Dahil yon ay kahit na hindi ka mahal-mahal, ang sinusunod mo na ngayon yung sinasabi ng nagbigay sa iyo ng pagmamahal. Kasi ginawa niya yan. Siya yung naging model din na kahit na hindi ka mahal-mahal, minahal niya. Yes. And naalala ko lang noon, very evident yung sinabi ni Pas na yung kwento niya nung nagsisimula ang Win Luzon, no? Nag-Bible study sila sa labas. Umabot sila sa labas, sa Republic, no? Naalala ko kwento niya, sinasaran pa sila ng pinto, pinapatayin ng ilaw, pero yung pagmamahal ni Pas, no, sa mga taong yun, hindi tumigil, no? Ngayon, yung Win Luzon, nakita natin, no, nag-uumapaw yung pagmamahal ng bawat isa, no? And even sa pagmamahal sa Panginoon, nag-uumapaw din. Yes. Dahil may nagsimula, may tumayo, may tumindig sa simula at tumugon sa Panginoon, no? Wala tayo dito, kundi dahil din sa kanila, dahil tumugon sila sa Panginoon. Yes. Ang patuloy na pagsabi ng, yes, Lord, kami ay susunod. Yes. And as you mentioned kanina, Pastor Ronnie, we are celebrating the 20-year the goodness and the faithfulness of the Lord at yung pagmamahal niya Yes. sa Win Luzon. Paano niyo po nakikita na mag-overflow pa yung ginagawa ng Lord sa ating simbahan? Now, two things ang prayer ko na mag-overflow dito sa Win Luzon. Number one, yung overflowing and discipleship. Na bawat isa sa atin ay magkaroon ng disciple. At magkaroon din na nagdi-disciple sa atin. Very important yan kasi yun yung utos sa atin ng Panginoon sa Matthew 28 verse 19 and 20. Go and make disciple of all nations. So, overflowing in discipleship, pangmatagalan kasi siya.
At ang pangmatagalan na yan, kahit na wala na kami rito, wala na yung mga leaders natin dito sa Win Luzon, yung mga nauna na mga leaders natin, Pastora Edith, Ate Lisa, Ate Bing, Ate Joanne, Kuya Gino, at yung mga kalalakihan natin, mga asa-asawa ng mga leaders natin, Ate Cecil, Kuya Bong, Kuya Insoy, and many more, no? Mga leaders na kung saan one day lilipas kami, pero kapag may na-disciple tayo, hindi mawawala ang Win Luzon. Kaya patuloy tayo mag-disciple. Yan yung una. Pangalawa ay yung overflowing in love, which is yun naman yung ating topic ngayon. Kasi yung pagmamahal, hindi lang dapat yun panglupa. Kasi ang kaya nating itawid, bukod sa discipleship, na itawid natin, na train natin yung mga tao natin into discipleship, alam natin, even the salvation, alam nila. No? May itatawid nila yung pananampalatayang ito sa kabilang buhay. At susunod doon yung pag-ibig. Kasi wala tayong maililipat sa kabilang buhay kundi pagmamahal. Yun ang pangwalang hanggan. Kasi matatapos ang discipleship, matatapos ang prayer, matatapos ang karamihan na ginagawa natin, pero hindi matatapos ang pag-ibig. At siya yung mananatili hanggang wakas, hanggang panahon, everlasting love. Yun yung habang buhay na pag-ibig mula sa Diyos. Amen. Ang pagmamahal talaga, no, sabi nila, forever na yung pagmamahal. Yes, forever yan. No? Ayun lang ang mananatili sa atin, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. And Pastor, thank you very much po Thank you so sa much. pagtugon sa ating invitasyon Yes. dito sa ating overflowing session na nakasama namin kayo at binahagi niyo po yung pagmamahal sa bawat isa. Yes. Maraming salamat, Double J. Yeah, so thank you much. po so Kuya much po. Jericho at Kuya Ate Johaina. Munti Yeah, na buti ako ka maging maging kuya. kuya. Tama. Maraming salamat, Pas. Thank you po. It's a wrap, winners! And thank you guys for joining and watching our overflowing session. And always remember, magpatuloy manatili at mag-umapaw ang ating mga puso para sa Panginoon. Once again, I am Echo, And I am Johaina. and this is Overflowing Sessions! Yay! Congratulations! Okay.